Ang House Panel Chair, kumpiyansa po na mag-comply lahat ng miyembro ng Infra Committee at magsusumite ng full written disclosure na wala silang conflict of interest sa investigasyon, kaugnay po yan sa manumalyang flood control projects. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si House Infra Committee Chairman Representative Terry Redon tatalima ang lahat ng miyembro ng Committee on Public Accounts, Public Works at Good Government sa mosyon ng komite na magsumite sila ng full written disclosure ng kanilang business, financial interest na sila ay walang conflict of interest sa ginagawang investigasyon sa issue ng flood control project anomaly sa bansa. Sinabi ni Redon, kailangang mag-comply ang lahat ng mga kongresista kahit deputy speakers na kasama sa tatlong komite na bumubuo ng Infra Committee dahil aprobado ang motion ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Sa susunod na hearing ito anya ang unang tatalakayin sa kung ano ang gagawin kapag nabigong magsumite. Sinabi ni Redon na pag-uusapan na lamang nila ito. 5 araw ang ibinigay sa mga kongresista para maghain ng full disclosures ng kanilang statement, asset, liabilities, and network o SALN. Kontento naman si Redon sa naging resulta ng kanilang investigasyon kung saan kanilang natumbok na talagang may ghost at substandard na flood control projects. Lalo at inamin ng dating district engineer ng Bulacan na mayroong kapabayaan sa kanya dahil hindi nito na-inspect ang proyekto. Pinasupina na rin ng komite ang 5 construction firm na hindi sumipot sa pagdinig kahapon. Ito ang Alpha and Omega General Construction ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, ang Wawaw Builders Corporation, St. Timothy Construction, Royal Crown Monarch Construction at Sims Construction. Ang mga nasabing kumpanya ay na-flag down ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng maraming proyekto at sangkot din sa mga maanumalyang proyekto. Sa ngayon, wala pang schedule kung kailan ang susunod na pagdinig ng Infra Committee. Pakinggan natin ang panayam kay Representative Terry Redon. Kung usapin ng Ghost Project, I think na prosecute ho natin ng buo. Bagamat wala ho yung SIMS, no? But we will issue a subpoena in the soonest time para mabuo ho natin yung kwento. But from the side of Engineer Alcantara, more or less kompleto na rin po ito. Pangalawa, yung pong ibang mga personnel ng Bulacan First District Engineering Office ay ipapatawag na rin po. So may mga pangalan na rin pong nabanggit kanina. So they will be invited to the next hearing. No? Pangalawa, napag-usapan na rin yung mga substandard projects. No? So may confirmation, may mga documents na rin po that have been read into the record. Yung pong mga kontrata ng St. Timothy, ng Wawa Builders, ay nailatag na rin po sa araw po na ito. No? So may confirmation na rin po si Engineer Alcantara dito po sa bagay na ito. Hopefully, pagka nag-issue na po ng subpoena, magpapakita na rin po yung Wawa Builders at saka St. Timothy. Samantala, inihayag naman ni Redon na ang issue na ni-raise ni Navotas Representative Toby Tiangco sa komite kahapon ay dapat sa ibang venue o sa Appropriations Committee niya ito dinala. Ayon sa House Panel Chair na ang pagdinig kahapon ay nakasentro sa actual flood control projects at ang concern ni Tiangco ay hindi relevant sa flood control. Gayunpaman, ayon kay Redon, karapatan pa rin ng mambabatas na magtanong. Diit pa nito, si Tiangco lamang ang naghahanap kay Representative ko. Hindi naman masagot ni Representative Redon kung saan ngayon si Representative ko, lalo at hindi ito nakikita sa kamera na dumadalo sa sesyon. Muli, pakinggan natin ang pahayag ni Representative Terry Redon. Pabayaan lang ho natin sila nga magtanong dahil karapatan naman po nila. Well, I think I have real objections on how relevant budget insertions is on the flood control probe. No? Kasi this matter is not even raised in the Senate hearing. It's just Congressman Chanco is raising it. So I think if he actually wants to do it, he should file an actual resolution looking into these budget insertions. I don't know if he actually filed it, no? And I think we have to be very clear that what the nation wants is really to have actual accountability on what had happened in substandard and ghost projects, no? So I think issues relating to budget insertion, congressional initiatives, and net controversies will have its day. I'm not quite certain where it will be. Kasi this is an investigation on actual flood control projects. Ibig sabihin, he can actually raise it in a different committee. A pro committee is probably a good
a committee for it, no? If he wants to have reforms on the budget process. I'm not quite certain how relevant it is on a flood control. Sa panig naman ni Representative Tiangco, dapat umanong magpaliwanag si Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Panel Chair Saldico sa umunay pag-request niya ng 13 billion pesos na infrastructure projects noong 2025 budget. Hirit ni Tiangco, mahalaga na humarap si Representative Ko hindi bilang isang mambabatas kundi bilang isang resource person na panunumpaan ang salaysay. Mahalagaan niya ito upang patunayan na hindi pagtatakpan ang kanilang mga kasamahan. Ito rin anya ang dahilan kung bakit mas pabor si Tiangco na ang Independent Commission na lamang ang mag-imbestiga sa issue at hindi sila na mga mambabatas. Pakinggan natin si Navotas Representative Toby Tiangco. Kailangan naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yon, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon na ito. So, paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? Si Representative Toby Tiangco. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.